Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Step and Green Metaverse sapagkat umangat po siya nitong nakalipas na linggo ng 40%. Yan, higit po sa 40%. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, Green Metaverse Token, GMT, the native crypto of the Step and Move to Earn platform is up by more than 40% this week with a 24-hour trading volume of over $672 million. Kaya yan po pala si GMT. Ito po yung native token ng Step and Move to Earn platform. That's according to data available on CoinGecko, which shows that GMT displayed substantial momentum by surpassing several resistance levels. Kaya yan, ayon daw po yan. Yung datos po na ito ay ayon daw po kay CoinGecko at kung saan ay nagpapakita po ito na nagkaroon po siya ng isang matinding momentum or isang matinding paggalaw at nahigitan po niya or nalampasan po niya ang ilang mga resistance levels. The token is currently trading at approximately $0.43 with a 24-hour trading volume amounting to $672.4 million. Kaya ayan, sa kasalukuyan ay nagtitrade po siya ngayon sa presyong 43 cents. Kaya ayan po yung kanyang chart dito. Ayan, kitang-kita natin na medyo mabilis siyang umangat dito. The recent rise in GMT's price can be attributed to the launch of the Step and app, which encourages users to adopt an active lifestyle while earning crypto rewards. Kaya yan, yung posibleng nagdulot daw po sa pag-angat ng GMT ay dahil po sa inilabas ng Step and na application po nila na hinikayat po yung mga users na mag-adapt ng isang magandang lifestyle. Yan, sa pamamagitan po ng sila po ay nag-a-adapt ng magandang lifestyle ay habang ginagawa po nila ito ay nakaka-earn po sila ng crypto rewards. Kaya yun, napakaganda po nito. Step in application na ito. Yan, kung gusto po nating gumanda-ganda yung ating kalusugan ay ayan, gamitin po natin ang kanilang application at habang tayo ay yung ating kalusugan ay ating pinapabuti ay nasasabayan na rin po natin yan ng pag-iipon ng crypto rewards. Kaya yan, okay na okay po yan. Yan, step in application na ito. Kaya yan na rin po yung parang nanghatak sa presyo ni GMT para umangat. Users can purchase NFT sneakers and use them to earn in-game tokens while jogging, walking, or running. As they move, they accumulate in-game tokens, primarily GST and GMT. Kaya yan po yung application ni Step in app na ito. Ayan, makaka-earn po tayo ng game tokens dito na GST at saka GMT at pwede po natin itong gamitin na pang-purchase. Yan, sa mga NFT sneakers. Yan, mga NFT sneakers po nila. Ayan, at makaka-earn po tayo ng mga tokens nila sa pamamagitan po ng pagja-jogging, yan, walking or running. Basta gumagalaw po tayo. Ayan, tayo ay lumilipat sa iba't ibang mga lokasyon. Ayan, sa tingin ko gumagamit po kasi ito ng GPS at tinatrack po yung location mo at kung pag gumagalaw ka po ay nakabase po dyan yung earnings mo. GMT tokens serve as governance token and offer additional earning potential. Users can use GMT to challenge sneakers, names, or level up to a high spot. Also, premium game content or high-level activities and profits can be accessed using GMT. Yeah, yan. Yan po yung mga gamit ng GMT token na ito dito kay Step in. Yan. Maliban po sa pagiging governance token nito ay meron na rin po siyang additional offers para kumita sa ibang paraan. Kaya yan yung GMT na ito ay ayan, meron po silang mga maliban po sa sneaker names, yan, pagpapalit ng sneaker names or level up. Ayan, ay meron po silang tinatawag dito na premium game content or high level activities. At maliban dyan ay
sa pamamagitan po ng GMT ay pwede po natin gamitin ito para magkaroon ng access sa mas mataas na paraan para kumita. Pioneering move to earn in GameFi. Green Metaverse Token (GMT) is the native asset of the blockchain-based fitness application called StepIn. The app encourages user to adopt an active lifestyle while earning crypto rewards. Kaya yan po yung kagandahan nito. Nag-i-encourage po sila sa mga tao na gustong magkaroon ng magandang lifestyle. Yan yung kalusugan po ito. At habang ginagawa po natin yan ay tayo po ay nabibigyan ng crypto rewards or kumikita. In the GameFi sector, StepIn sets itself apart amidst growing competition by offering enhanced functionality. Beyond traditional play-to-earn features, StepIn introduces a unique move-to-earn category, allowing users to earn tokens through participation in fitness activities. Kaya yan. Kakaiba po ito sa lahat ng mga play-to-earn features na hindi katulad ng mga games dyan na kailangan po nating talagang laro po talaga yung mga play-to-earn games. Pero pagdating po dito kay StepIn ay kakaiba po siya. Isa po siyang move-to-earn na category kung saan ay kailangan po nating makipag-participate sa iba't ibang mga fitness activities at yan, sa pamamagitan po niyan ay nabibigyan po tayo or kikita po tayo ng mga tokens. Positioned as a Web3 lifestyle app, StepIn promotes a healthy lifestyle by seamlessly integrating gaming and fitness elements. The platform's key components are adaptable to individual preferences, effectively merging gaming and fitness. By incorporating both financial and social rewards, StepIn aims to maximize user engagement while minimizing carbon emissions. The gamification of fitness stands as StepIn primarily competitive advantages over other crypto projects in this space. Kaya yan. Maganda po yan. Nakakatulong na rin daw po ito sa pag-minimize ng mga carbon emissions. Kaya imbis na kung malapit lang naman po yung pupuntahan mo na lugar at pwede mo naman itong lakarin or pwede mo naman po itong i-jogging na lang, ayan, ay mas maganda na yan, gamitin mo na lang itong si StepIn. Makakakuha ka pa ng rewards. Yan, kumpara sa gagamit ka ng sasakyan. Yan, kasi kung gumagamit ka ng sasakyan ay nagdudulot po yan ng pollution, air pollution. Kaya ayan, yan po yung tulong ng ganyan po yung talagang purpose o layunin ng StepIn, para isa lamang po ito yung para ma-minimize ang mga carbon emissions. At syempre yung sinabi natin kanina na ma-improve yung lifestyle, yung health ng mga tao na gumagamit sa kanilang applications. And the supply of GMT tokens is limited to 6 billion and the token has a circulating supply of 1.4 billion. Kaya ayan, limitado lamang daw po yung total supply ng GMT ng 6 billion. At sa ngayon ay meron po itong circulating supply na nasa 1.4 billion. Kaya pag nababawasan po yan at kumukunti po yan ay may chances po na tumaas yung value niyan. Kaya yan, isa po itong maganda si StepIn. Yan, at StepIn na ayan, application, yung kanilang application na habang tayo ay move to earn, kung tayo ay laging kumikilos, gumagalaw, ayan, mas maguting sumali na rin tayo dito kay StepIn at dahil makikinabang po tayo dyan at mabibigyan tayo ng rewards na GMT token sa ating mga galaw-galawan dyan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.